All across northern Japan, they felt it. A violent magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2011. It was the most powerful earthquake ever recorded in Japan. The magnitude 9 quake generated a tsunami. Tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Thousands were killed and entire towns were wiped off the map. Officially, at least 18,000 people were killed or reported missing and presumed dead. A massive 7.4 magnitude earthquake has rocked Taiwan. That quake killing at least 7 people. More than 700 have been injured and dozens were trapped. Not since 1999 has this island of 23 million people experienced a quake this strong. Earthquakes are common in this part of the world, but this one was especially powerful. Maring lumampas daw ng mahigit sa 1,000 katao ang namatay sa naganap na lindol. Ika-16 ng Hulyo, 1990. Sa loob ng napakahabang 45 segundo, niyanig ng lindol ang buong isla ng Luzon. Nagrehistro ito ng 7.8 sa Richter scale. Kabilang ang Baguio sa mga napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol na kumitil sa buhay ng mahigit 1,200 tao. Isa sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas, ang magnitude 7.3 kasiguran Aurora earthquake noong August 2, 1968. Ang pagyanig nag-iwan ng 270 patay habang 261 naman ang nasugatan. Gumuho ang Ruby Tower na isang 6-story building na ikinasawi ng 268 tao at kinasugat ng 260 residente. 7.2 ang magnitude ng lindol na tumama sa Central Visayas kung saan 200 ang namatay. Rescue teams in the Philippines search for survivors of Tuesday's 7.2 magnitude earthquake. In one place, people died in a panic stampede when the shock hit. In another, when the church they were praying in collapsed. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin sa amang panig na mundo. Naka-livestream po tayo ngayon dito sa official Facebook page ng Office of Civil Defense, ang Civil Defense PH. Inaanyayahan namin kayo na i-like at i-follow ang ating official Facebook page at i-share na rin ang ating episode ngayong araw para mas maipakalat pa ang mga nararapat na kaalaman na magiging kalasag nating lahat sa panahon ng kalamidad. Sa ngalan po ng bumubuo ng Office of Civil Defense, ako po si Dominic Albelor. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya naman buhay at kaligtasan ng bawat Pilipino ang aming misyon dito sa Civil Defense in Action. Walang dalubhasa o eksperto ang makapagsasabi kung kailan tatama ang isang napakalakas na lindol. Sabi nga, it strikes without warning and it strikes without mercy.
Pero paano kung ang malakas na lindol ay sinabayan pa ng pagsabog ng bulkan at pagtama ng kinatatakutang tsunami? Ito ang naging tema sa idinaos na fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa isla ng Camiguin sa Northern Mindanao, kung saan matatagpuan ang isa sa aktibong bulkan sa Pilipinas, ang Mount Hibok-Hibok. Pero bago natin tunghayan ang mga makapigil hininga at malapelikulang eksena sa naganap na earthquake drill, ating balikan ang makasaysayang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok taong 1951 na siyang naging daan para maitatag ang COMVOL o Commission on Volcanology na kalaunan ay naging PHIVOLCS of Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nakabibighani ang ganda ng Camiguin na kilala bilang Island Born of Fire. Nariyan ang dinarayong White Island at Mantique Island dahil sa malaparaiso nitong white sand beaches. Ang heritage sites na Moro Watchtower, Bonbon Church Ruins at Sunken Cemetery. Pinaka-atraksyon sa isla ang Mount Hibok-Hibok, isa sa aktibong bulkan sa Pilipinas. Tahimik sa ngayon. Malayo-malayo noong ito'y maghasik ng lagim at trahedya, higit 7 dekada na ang nakararaan. Mula 1948 hanggang 1951, tuloy-tuloy sa pag-aalburoto ang Mount Hibok-Hibok. Taong 1948, nangyari ang isang minor eruption na nakapagtala lang ng munting danyo sa buhay at ari-arian. Taong 1949, sumabog ang bulkan at 79 ang naitalang namatay dahil sa landslide. Umaga ng December 4, 1951, nangyari ang mapaminsanang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok. Bukod sa pinakawalang kumukulong lava at nakalalasong gas, nagkaroon din ng mga landslide na subira sa 19 square kilometers na lawak ng lupa sa bayan ng Mambahaw. Higit sa 3,000 individual ang nasawi sa pagsabog ng bulkan. Para sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, malapit sa kanilang puso ang isla ng Camiguin dahil ang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok ay nakadugtong na sa kasaysayan ng pagkakatatag ng kanilang ahensya. This tragedy led to the formation of the Commission on Volcanology or COMVOL, the predecessor of the DOST PHIVOLCS. And this tragedy will live in all of our memories forever. So the COMVOL was established in 1952. So we have a very special bond with the province, born of fire and loss, and the determination to survive and prevail as a people. Napapaligiran ang isla ng Camiguin ng dagat. Dito rin matatagpuan ang Mount Hibok-Hibok. Kaya naman ito ang napiling lugar para sa fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Bukod sa lindol, kasama sa simulation exercises ang pagsabog ng bulkan at pagtama ng tsunami. 3, 2, 1! Eksakto alas 2 ng hapon, sabay-sabay na pinatulog ng mga opisyal ng pamahalaan ang sirena. Hudyat ito ng pagyanig ng isang magnitude 6.8 na lindol sa isla ng Camiguin at mga karatig lalawigan. Base sa impormasyon ng PHIVOLCS, epicenter ng lindol ay Tibog Silangan ng Bohol. Naramdaman ng mga residente ng Camiguin ang intensity 6 na lindol. Makalipas lang ang ilang minuto, naobserbahan ng mga residente sa mga coastline ng Mambahaw at Katarman ang biglaang pagtaas ng level ng dagat. Kasunod nito ang pagtama ng tsunami kung saan umabot sa 3 metro ang taas ng tubig na nagpalubog sa dalawang bayan.
Pagpatak ng alas 2:30, naganap naman ang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok kung saan umabot ng 1,000 metro ang taas ng column ng steam-driven eruption mula sa crater ng bulkan. Agad na tumawag ang mga tauhan ng DOST FIVOX Hibok-Hibok Volcano Observatory sa Camiguin PDRRMO Operation Center para bigyang babala sa posibilidad ng ashfall. Nakaramdam ng tuloy-tuloy na aftershock sa mga residente mula Intensity 2 hanggang Intensity 6. Kaya naman lalong natakot at nagpanig ang mga lumilikas na residente. Sa magkakasabay na pagtama ng lindol, tsunami at pagsabog ng bulkan, nawasak ang mahahalagang infrastruktura sa lalawigan. Nawalan din ang supply ng tubig, kuryente, internet at iba pang komunikasyon. Sa isang complex hazard gaya na lang ng pagsabay-sabay ng pagtama ng lindol, tsunami at pagsabog ng bulkan, handa ba ang lalawigan ng Camiguin sakaling mangyari ito? Panoorin natin kung paano ang kanilang kahandaan sa pagresponde sa lahat ng emergencies dito sa highlights ng 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill na nilahukan ng higit 6,000 individual mula sa 40 local government units, 3 eskwelahan at higit 600 responders mula sa iba't ibang uniform services. With deep sincerity, I'd like to express our gratitude to your heroic involvement in a difficult mission, in our difficult job of trying to save lives. Province of Camiguin will be officially recognized as a benchmark on how other provinces must do preparations and response. Para magkaroon ng pamantayan yung ibang mga probinsya kung paano dapat gawin mula sa pagkuha ng basura hanggang sa preparasyon laban sa pagputok ng bulkan, paghahanda sa mga bagyo. This is an entire difficult job. So the Camiguin province is one good example, the gold standard on how things should be done properly. Through exercises like these, we gain insights that strengthen our collective response, capabilities, and bolster our disaster risk reduction initiatives. Together, we strive to build a culture of vigilance, resilience, and mutual responsibility. Let this event inspire us to set a standard of readiness that resonates throughout the country,
demonstrating that as a community, we are unwavering in our resolve to protect each life. We're preparing Camiguin nga resilient and ready for others, not only earthquake, but all other calamities. And most especially, why porsige yun ko nga nagid ta diri sa Camiguin? Because we're an island province. Lisod kayo ma-isolate. It's so hard. That's why we're preparing all of these things. I'm so thankful with Secretary Gilbert Chodoro, our Secretary of National Defense, and of course, Yusek Ariel Nepomuceno, is very supportive on what I want din sa probinsya sa Camiguin. Samantala, binigyang papuri at pagkilala ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang katapangan at dedikasyon ng mga rescuer sa ginanap na Rescue March o Mass Assembly for Rescue and Care for Humanity. Pinangunahan mismo ni Yusek Nepomuceno ang mahigit 7 kilometrong march mula sa Barangay Tupsan hanggang sa Provincial Sports Complex Grandstand. Kasama sa marcha ang mga opisyal ng Provincial Local Government ng Camiguin, Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga LGU at 38 teams ng mga responders sa buong Northern Mindanao. May mga isinagawang senaryo tulad ng mga health emergency at landslide sa panahon ng lindol kung saan ipinamalas sa mga rescue unit ang kanilang kahandaan at mahusay na pagresponde. Congratulations to a job well done to everyone. Yung more than 7 kilometers, nakita natin paano maging magkakasama at na-practice natin yung tinatawag nating camaraderie. Dahil kayo rin ang magsasama-sama kapag kinakailangan na. Yung 7 kilometro lakad lang, practice yan. Pero nakita natin kung gumagana yung equipment, yung heavy machineries, yung communication systems, everything. Kailangan pinapractice talaga yan. Kaya nagpapasalamat ako sa organizers, sa pamumuno nila retired General Tony Sugarol, the Regional Director of OCD, at yung mga kasama natin dito sa local government units. Gagawin nating common practice ito, standard ng lahat ng regions. Yan ang unang-una niyang tulong sa bansa. Dahil nakita kong personal yung kagandahan ng mga ganitong klaseng marcha, no? Tamang simulation ito kapag kinakailangan na kayo, hindi lang dito sa probinsya at hindi lang dito sa Region 10. Kung kinakailangan din ng tulong ninyo sa ibang rehiyon, pwede kayong isakay sa C-130 at tulungan ninyo yung iba nating mga kababayan sa ibang regions. Dahil iisang bansa naman tayo, iisang suliranin, napakaraming fault system sa buong bansa. Sinabi ko nga kanina sa radio interview, yung the big one, yung malaking lindol tungkol sa West Valley Fault. Ang bad news ko sa inyo, kaya lagi kayong magpalakas. Ang di magandang balita, hindi lang naman iisa ang fault system o trend sa Pilipinas. Meron tayong 6 na active trenches sa Pilipinas at more than 170 fault systems. Lahat yan pwedeng magdulot ng malalaking lindol. Kaya huwag sana mangyari, pero pag kinakailangan, ready ang Region 10. At nakita ko, napakalaki ang kahandaan na kakayanan ninyo at ako'y believe sa inyong grupo. Congratulations.
Nagpapasalamat ako ang National Defense Department, ang Office of Civil Defense, on behalf of the President, at ng lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Maraming salamat. Hindi man tayo mapangalanan isa-isa. Bilang kabuuan na lahat tayo, mga rescuers, salamat at lagi tayong maging handa. Daghang salamat sa inyong suporta o pagtambong. Pinuri rin ni DSWD Undersecretary Diana Rose Cahipe ang lahat ng grupo ng rescue unit sa Northern Mindanao sa ipinamala silang husay, galing at kakayahan sa katatapos lang na drill exercise. Pinahalagahan din ni Yusek Cahipe ang kabayanihan at sakripisyo ng mga rescuer na kalasag ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Napakagaling po ninyo. Napakagaling. Among the drills that I have observed, probably isa ito, if not sa pinakamagaling na nag-present ng inyong drills. And I know it wasn't an easy preparation. Alam ko ito ka-wild, but it was done very perfectly, everybody cooperating. Kasi, bakit po napakahalaga na kahit sa drill pa lang, nakikita how dedicated the execution was. It's because if the disaster hits, it's because sa panahon ng emergency o mga sakuna, it has to be a muscle memory. Hindi siya, dapat tayo yung hindi magkakagulo kasi alam natin kung ano ang gagawin. Every minute counts. I know each one of you right now, may kanya-kanyang mga responsibilidad sa mga pamilya. Baka nga yung iba sa inyo, right now, there are certain problems in your family. And yet, these are the people who has what it takes to be able to do both. So maraming salamat. I usually say this, hindi man po alam ng mga tao kung ano ang pangalan nating lahat. Kung bakit natin siya ginagawa kasi nakakapagod siya. May mga problema na sa bahay and yet every day you show up and yet sa panahon na nagtatago ang mga tao because there is a disaster, ito yung mga taong lumalabas para tumulong sa kapwa-tao. But then again, ito ibinigay po sa atin to ng Diyos. This responsibility was given to all of us. And it's not every day that people get the chance and get the responsibility like this to be able to help. Minsan lang po tayo mabubuhay. So kung ito ang ibinigay ng Diyos sa atin, gawin natin siya ng tama to the best of our ability. Tuloy-tuloy lang po ang ginagawa ninyo. And in behalf ng sambayan ng Pilipino, maraming salamat po sa ginagawa ninyong lahat. Sabi nga, walang nakakaalam kung kailan tatama ang The Big One sa Metro Manila at The Big Ones o malalakas na lindol sa iba pang panig ng bansa. Pero kung tayo ay may sapat na kaalaman at paghahanda, magkakaroon ng kapanatagan ng bawat isa na makaligtas sa posibleng epekto nito. Panoorin natin ang mahahalagang paalala ng ating Civil Defense Administrator kung paano tayo makakaligtas sa The Big Ones. Hindi ko matatanggap na may mamamatay na 30,000 hanggang 52,000 na mga kababayan natin. Sasang-ayon lang ako na tayo handa na kapag ang posibleng mamatay sa malaking lindol ay kokonti lang. So it's unacceptable that it's okay to have a 30 to 50,000 immediate casualties. So because of that, kailangan maghabol pa tayo. Walang makapagsasabi kung kailan at saan mangyayari ang pagtama ng malakas na lindol. Alam mo ba ang una mong gagawin sakaling maramdaman ng napakalakas na lindol? At habang pinapanood mo ang video na ito, ikaw ba ay may nakahandang go bag o emergency kit? May napagkasunduan na ba kayong evacuation plan ng inyong pamilya? At kung saan kayo magkikita-kita? Ilan lang yan sa mga katanungang susubok kung handa ka na ba at ang iyong pamilya sa oras na mangyari dito sa Metro Manila at sa mga karating probinsya ang kinatatakutang The Big One. Napaka-importante ng duct cover and hold upang maiwasan na tamaan sila ng pwedeng bumagsak sa ulo nila o sa leg nila upang di rin sila mawala sa balanse. Gawin natin lagi yan. Para yung muscle memory ng mga kababayan natin, mailigtas nila for the first few seconds yung sarili nila, hindi sila magpagulong-gulong doon. Yun ang delikado kasi.
Pero bukod sa nakasanayan na nating nationwide simultaneous earthquake drill, higit pa rito ang dapat na paghahanda para mabawasan ang bilang ng mga mamamatay sakali bang tumama ang magnitude 7.2 na lindol. Kahit anong duck cover hold gawin natin, kung kayo naman ay nasa loob ng strukturang gugo, doon na kayo maliliping. Again, engineering solutions yan. Ibig sabihin, matitibay talaga yung mga struktura, bahay, buildings. Pangalawa, yung mga tao mismo dapat sumunod nga doon sa Structural Code of the Philippines. Pati yung mga pumipirma ng mga building permits, occupancy permits, dapat higpitan yan. Yung mga nando sa pwede magkaroon ng liquefaction, landslide, dapat wala na sila sa ganung lugar. So combination yan, dapat habulin natin yun. Naroon ang paghahanda ng bawat ahensya ng pamahalaan sakali bang tumama ang The Big One. Pero ang malaking katanungan, paano kung ang inaasahan nating sasaklolo sa atin ay biktima rin ng lindol? Hindi agad makakaresponde ang ating mga responders kasi tayo rin po ay affected at isisettle po muna natin ang ating mga pamilya. So bago makarating ang tulong at least 72 hours, so kailangan nilang tumayo sa sarili nilang paa. It's really true na bawat segundo ay mahalaga. When the big one happens, you may be in your house, you may be in a mall, in a cinema, in the bank. It's really important. We know how to protect ourselves, what we will do when this happens. Kapag tumama ang The Big One, wala itong pipiliin o sasantuhin ano pa man ang katayuan natin sa buhay. Kaya ngayon pa lang ay mabulat na tayo at umaksyon na habang hindi pa huli ang lahat. Tandaan natin na ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman at ibayong paghahanda. Nakahanda ang Office of Civil Defense na gawin yung aming tungkulin upang yung mga kababayan natin laging maging handa. Subalit, responsibilidad nyo naman po na iligtas din ninyo kagad yung inyong sarili dahil wala naman ho laging nandyan ang national government sa tabi ninyo. Pag sa sakuna, sa kalamidad, importante kayo mismo alam nyo yung gagawin ninyo. Nasa paghahanda ang ating kaligtasan. At inyo pong natunghayan ang makabuluhang talakayan at impormasyon na ating magagamit bilang mga sandata at kalasag para maging ligtas sa pagharap sa anumang hamon ng kalamidad. Manatili pong nakaantabay sa aming mga anunsyo dito sa Civil Defense PH para sa susunod na updates kaugnay po sa mga bagyo at iba pang kalamidad. Nakatutok po ang buong puwersa ng Office of Civil Defense sa pangunguna ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. De Popoceno at sa guidance na rin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa isang ligtas, panatag at matatag na bagong Pilipinas. Lagi po nating tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albalor hanggang sa susunod na edisyon ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging